akala niya ang pagpapakasal sa lalaking mahal niya ang magiging simula ng isang masayang pamilya. Ngunit impyerno pala ang kanyang pinasok. Hinayaan niyang yurakan siya ng kanyang biyenan kapalit ng kapayapaan. Hinayaan niyang talikuran siya ng asawang duwag sa ngalan ng pagsunod. Ngunit nang tangkain nilang agawin ang kaisa-isa niyang anak at itapon siya na parang basahan, doon nagwakas ang kanyang pagiging martir. Ang dating inaaping manugang ay babalik bilang ang nawawalang heredera ng mga Montemayor. Handa na ba silang lumuha ng dugo kapag ang babaeng kanilang inalipusta ay siya palang may-ari ng lupang kanilang tinatayuan? Huwag mong sabihing pagod ka na naman, Elaine. Isang simpleng paglampaso lang ng sahig, parang pasan mo na ang daigdig. Diyos ko, ang bagal-bagal kumilos. Baka abutan pa tayo ng mga amiga ko na amoy pawis ang sala. Ang matinis at mapanghamak na boses ni Doña Trinidad ang unang bumungad sa umaga. Mas maingay pa sa tilaok ng manok. Wala man lang magandang umaga o kahit anong pagbati. Para sa kanya, si Elaine ay hindi manugang, kundi isang kasambahay na walang sweldo at walang karapatang mapagod. Nakaluhod si Elaine sa malamig na tiles ng malawak na nasala. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis noong dalaga pa siya, ngayon ay magaspang na at tila kulubot. Dahil sa kemikal ng panlinis, kumirot ang kanyang likod sa bawat kuskos ng basahan, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya umimik. Sanay na siya. Sa loob ng 5 taon, natutunan niyang ang pagsagot ay lalo lamang magpapahaba ng sermon. Sa sulok ng silid, nakaupo si Adrian sa malambot na sofa. Nakasalpak ang malaking headphone sa kanyang tainga habang abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Alam ni Elaine na naririnig ni Adrian ang mga insulto ng ina nito, ngunit pinili ng lalaki na magbingi-bingihan. Tila wala siyang nakikitang asawa na nakadapa sa sahig, nagpupunas ng dumi sa ilalim ng kanyang mga paa. Naalala ni Elaine ang pangako ni Adrian sa altar noong araw ng kanilang kasal. Huwag kang mag-alala, mahal. Poprotektahan kita. Hindi ka naiiyak. Napapait na napangiti si Elaine habang pinipiga ang basahan sa timba. Ang tubig ay kasing labo ng kanyang pag-asa. Ang mga pangakong yon ay parang usok na lamang na tinangay ng hangin. Ngayon, ang lalaking nangakong magiging sandalan niya ay siya pang unang umiiwas kapag bumubuhos ang ulan ng pang-aapi. Hoy! Ano bang tinutunganga mo dyan? Tapusin mo na yan at ipagtimpla mo ako ng kape. Yung hindi matabang ha? Ayoko ng lasang tubig na gaya ng pagkatao mo. Pahabol na sigaw ni Doña Trinidad bago padabog na tinalikuran si Elaine at pumasok sa kanyang opisina sa ibaba. Humugot ng malalim na hininga si Elaine upang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Para sa kanyang anak na 5 taong gulang pa lamang. Si Maya ang kanyang mundo, ang tanging dahilan kung bakit tinitiis niya ang impyernong buhay sa mansyon ng mga De Silva. Tumayo siya, pinagpag ang nananakit na tuhod at tahimik na naglakad patungo sa kusina. Ngunit bago pa siya makarating, narinig niya ang boses ni Doña Trinidad mula sa nakabukas na pinto ng opisina. Hindi ito pasigaw, gaya ng dati, kundi mahina, seryoso, at puno ng mali siya. Oo, kumare, ayos na ang lahat. Pumayag na si Mayor na ipakasal ang anak niyang si Sofia kay Adrian. Malaking merger ito para sa kumpanya natin. Mawawala na ang utang ng mga De Silva. Napatigil si Elaine, nanigas ang kanyang buong katawan. Tila may bumara sa kanyang lalamunan na humadlang sa kanyang paghinga. Ipakasal? Si Adrian? Pero kasal sila. Paano mangyayari iyon? Dahan-dahan, sa kabila ng nanginginig na mga tuhod, lumapit siya ng kaunti sa pinto upang marinig ng mas malinaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na dumadagundong sa katahimikan ng pasilyo. Paano si Elaine? Tanong ng kausap ni Doña Trinidad sa telepono, na naka-loudspeaker yata
dahil dinig ni Elaine ang boses. Tumawa ng mapakla ang biyenan. Ang tawang yon ay parang kuko na gumuguhit sa pisara, nakakapanindig balahibo. Sus, madali lang yan. Wala naman siyang pamilya, di ba? Ulila, walang pera, walang laban. Kapag naipakasal na si Adrian kay Sofia, palalayasin ko na siya. Ang sabi ko kay Adrian, hiwalayan na niya. At alam mo naman ang anak ko, takot mawalan ng mana. Pumayag na siya kagabi pa. Ang mundo ni Elaine ay tila gumuho. Ang sahig na kani-kanina lang ay nililinis niya ay parang bumuka upang lamunin siya ng buhay. Si Adrian, pumayag. Ang asawa niya, ang ama ng anak niya, ay pumayag na itapon siya para sa pera. Ngunit hindi pa doon natatapos ang bangungot. Pero Doña Trinidad, sabi ng nasa telepono, paano ang bata? Ang apo niyo. Ah, si Maya? Sagot ng Donya ng walang gatol-gatol. Dugo ng De Silva yon. Siyempre dito siya titira. Si Sofia na ang magiging ina niya. Bata pa naman si Maya, madali lang siyang makakalimot. Tuturuan ko siyang kamuhian ng nanay niyang hampas lupa. Sa oras na palayasin ko si Elaine bukas ng umaga, sisiguraduhin kong hindi na niya muling makikita ang bata. Napatakip ng bibig si Elaine gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi dahil sa sakit ng pagtataksil ni Adrian, kundi dahil sa takot. Takot na mawala si Maya. Takot na agawin sa kanya ang nag-iisang liwanag ng buhay niya. Hindi siya makakahinga. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naging nakakasakal. Ang mga mamahaling vase, ang mga painting sa dingding, ang lahat ng karangyaan sa paligid ay nagmistulang mga rehas ng kulungan. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Wala nang oras para mag-impake ng marami. Dali-daling tumakbo si Elaine paakyat ng hagdan. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog dahil sa takot na mahuli. Pumasok siya sa kwarto ni Maya. Mahimbing na natutulog ang bata, yakap-yakap ang isang lumang manika na tinahipan ni Elaine mula sa mga retaso. Ang mukha ng anak ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Dahan-dahang niyakap ni Elaine ang anak. Amoy baby powder at gatas ang bata. Ang amoy ng kanyang tahanan. Hinalikan niya ang noo nito habang pumapatak ang kanyang luha sa pisngi ng bata. Patawad anak, bulong ni Elaine. Ang boses ay basag at nanginginig. Patawad kung hindi ko na ibigay sa iyo ang pamilyang nararapat. Pero hinding-hindi ako papayag na agawin kanila sa akin. Aalis tayo. Kahit saan, basta magkasama tayo. Mabilis na isinilid ni Elaine sa isang lumang backpack ang ilang damit ni Maya, ang gatas nito, at ang maliit na ipon na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Wala siyang dalang kahit ano para sa sarili niya bukod sa suot niyang kupas na duster at tsinelas. Binuhat niya si Maya ng dahan-dahan. Mabigat na ang bata, pero ang takot at adrenaline ay nagbigay kay Elaine ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Madilim ang pasilyo. Tulog na siguro si Adrian sa kabilang kwarto. O baka naglalaro pa rin. Walang pakialam sa mundo. Kailangan niyang makababa sa kusina at dumaan sa likod bahay. Doon ang labasan ng mga katulong. Bawat hakbang ay may kaakibat na dasal. Diyos ko, iligtas niyo kami. Parang awa niyo na. Narating niya ang paanan ng hagdan. Ilang metro na lang, pinto na ng kusina. Kalayaan, kaligtasan. Ngunit nang hahawakan na niya ang seradura ng pinto, biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nakakasilaw, nakakabulag. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Doña Trinidad, nakahalukip-kip. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng gulat, kundi ng isang ngiting matagumpay at malademonyo. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang malalaking bodyguard ng pamilya. Parang binuhusan ng yelo si Elaine. Niyakap niya ng mahigpit si Maya na nagising at nagsimulang umiyak dahil sa takot. Hating gabi na, Elaine. Malamig na sabi ni Doña Trinidad, ang bawat salita ay parang hatol ng kamatayan.
Saan ka pupunta dala ang apo ko? Lumapit ang Donya. Ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tinitigan niya si Elaine mula ulo hanggang paa na parang isang basurang itatapon. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Walang lumalabas sa pamamahay na ito nang hindi ko pinapahintulutan. Lalo na kung dala mo ang investment ko. Tumingin si Doña Trinidad sa mga bodyguard at suminyas. Kunin ang bata at ikulong ang babaeng yan sa bodega. Sumigaw si Elaine, isang sigaw na puno ng desperasyon at sakit, habang pilit na inaabot ng mga kamay ng bodyguard ang umiiyak na si Maya. Ang tunog ng susi na umiikot sa seradura ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa madilim at masikip na bodega. Ito na ang naging mundo ni Elaine sa nakalipas na 24 na oras. Alikabok, lumang mga kahon at ang malamig na semento. Wala siyang tulog, wala ring kain. Ngunit hindi ang gutom ang nagpapahina sa kanya, kundi ang katahimikan. Mula sa kanyang kinalalagyan, rinig na rinig niya ang pag-iyak ni Maya sa itaas kagabi, hanggang sa mapaos ang boses ng bata at tuluyan ng tumahimik. Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay parang latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Gustuhin man niyang sumigaw at kalampagin ang pinto, alam niyang walang makikinig. Sa mansyon ng mga De Silva, ang kanyang boses ay walang halaga. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na anino, si Adrian. Agad na tumayo si Elaine. Kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod, ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang dibdib. Baka naman naawa na ito. Baka naman naalala nito na asawa siya nito at ina siya ng anak nito. Adrian, paos na tawag ni Elaine. Ang mga mata ay namumugto. Si Maya? Nasaan si Maya? Parang awa mo na. Ibalik mo sa akin ang anak natin. Ngunit sa halip na yakapin siya, nanatili si Adrian sa may pintuan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Nakayuko ito, nilalaro ang susi sa kanyang kamay, tila isang batang nahuling may kasalanan, pero ayaw umamin. Babe, kasi naman Mahinang simula ni Adrian, ang boses ay puno ng paninisi sa halip na pagsisisi. Bakit ka ba kasi nagtangkang tumakas? Alam mo namang magagalit si Mommy. Sinabihan na kita na sumunod ka na lang. 'Di ba? Naramdaman ni Elaine ang paglamig ng kanyang dugo. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. Ito ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Ang lalaking nangako sa harap ng Diyos na aalagaan siya. Ngayon, nakikita na niya ang totoo. Si Adrian ay hindi biktima ng kanyang ina. Siya ay kasabwat. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalupit na sandata. Sumunod? Mapait na tanong ni Elaine. Sumunod na ipagpalit mo ako sa iba? Sumunod na agawin niyo ang anak ko? Adrian, asawa mo ako. Tao ako, hindi aso na pwede niyong itapon kapag nagsawa na kayo. Huwag kang maingay. Saway ni Adrian, lumingon pa sa likod, baka may makarinig. Para rin naman ito sa future natin. I mean, sa future ni Maya. Baon na sa utang ang kumpanya, Elaine. Kailangan ko tong gawin. Si Sofia, mayaman ang pamilya niya. Matutulungan nila kami. Kayo. Pagtatama ni Elaine, ang luha ay tuluyan ng natuyo sa tindi ng galit. Matutulungan nila kayo. Wala na kaming lugar ni Maya sa plano niyo. Bumuntong hininga si Adrian. Tila siya pa ang biktima sa sitwasyon. Inilapag niya ang isang paper bag sa ibabaw ng lumang cabinet. Maligo ka na. May event mamaya sa Montemayor Grand Mall. Anniversary ng kumpanya. Gusto ni Mommy na nandoon tayo lahat. Kailangan makita ng investors na buo ang pamilya bago i-announce ang merger. Montemayor Grand Mall. Ang pangalan ay nagdulot ng kakaibang kirot sa sentido ni Elaine. Parang may pamilyar na alaala sa likod ng pangalang iyon. Isang malabong imahe ng mataas na gusali. At isang nakangiting mukha. Ngunit sa tindi ng gutom at pagod, hindi niya ito maapuhap. Aalis din tayo agad. Dagdag ni Adrian bago tumalikod. Magbihis ka ng maayos. Ayaw ni Mommy na mapahiya kami.
Nang isara ni Adrian ang pinto, hindi na niya ito nilock. Ngunit alam ni Elaine na wala ring silbi ang tumakas ngayon. Nasa kanila si Maya. Hawak nila ang leeg niya. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas muli ang pinto. Si Manang Rosa, ang matandang kasambahay na nagpalaki kay Adrian at tanging kakampi ni Elaine sa bahay na yon. Mabilis ang kilos nito, tila takot mahuli. "Hija!" bulong ni Manang Rosa at inilabas mula sa kanyang apron ang isang nakabalot na pandesal at maliit na bote ng tubig. "Kumain ka muna. Kanina ka pa. Walang laman ang tiyan." Kinuha ni Elaine ang tinapay. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa gutom. Nang maramdaman niya ang init ng simpleng pagkain at ang higpit ng hawak ni Manang Rosa sa kanyang balikat, doon lamang siya napahagulgol ng mahina. Si Maya. Nasa kwarto ni Donya. Bulong ni Manang Rosa. Ang mga mata ay puno ng awa at lungkot. "Huwag kang mag-alala. Binabantayan ko siya. Pero Elaine, mag-ingat ka mamaya. Iba ang kutob ko sa mga ngiti ni Doña Trinidad kanina. May masama siyang balak." Bago pa makatanong si Elaine, narinig nila ang matinis na boses ni Doña Trinidad mula sa intercom. "Rosa, nasaan na ang kape ko? At siguraduhin mong presentable na ang babaeng yan. Ayokong magmukha siyang basahan sa tabi ko." Nagmamadaling umalis si Manang Rosa. Naiwan si Elaine na hawak ang kapirasong tinapay, ang tanging lakas niya para sa laban na hindi niya alam kung paano pananalo. Binuksan ni Elaine ang paper bag na iniwan ni Adrian. Sa loob ay isang simpleng bestida na kulay abo. Luma na ito, kupas, at halatang binili lang sa tiyangge. Ito ang gusto ni Doña Trinidad. Nasa tabi ng kanyang mga mamahaling alahas at designer gown, si Elaine ay magmukhang hamak na alalay, isang anino na nagpapatingkad sa liwanag ng iba. Isinuot ni Elaine ang damit. Maluwag ito sa kanya dahil pumayat siya ng husto sa mga nakaraang buwan ng stress at puyat. Tumingin siya sa basag na salamin sa sulok ng bodega. Ang babaeng nakatingin pabalik ay payat, maputando, at mukhang pagod na pagod. Ngunit sa ilalim ng mga matang yon, may isang bagang nag-aalab. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng puot. "Gagawin ko ang lahat para kay Maya," bulong niya sa sarili. Kahit lumuhod ako, kahit magmakaawa ako. Lumabas siya ng bodega at naabutan si Doña Trinidad sa sala. Nakasuot ito ng makinang na pulang gown. Puno ng ginto ang leeg at braso. Si Maya ay bihis na bihis din, hawak ng yaya. At nang makita nito si Elaine, agad itong nagpumiglas. "Mama!" Akmang lalapit si Elaine para yakapin ang anak, ngunit hinarang siya ng bodyguard. "Oops, wag mong guluhin ang ayos ng buhok niya," mataray na sabi ni Doña Trinidad habang inaayos ang kanyang hikaw. "Sa mall mo na siya hawakan kapag may nakatingin na kamera. Sa ngayon, lumayo ka muna. Amoy bodega ka." Lumapit ang Donya kay Elaine, kunwaring inaayos ang kwelyo ng suot nitong lumang bestida. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng malisyosong saya. "Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng eksena, Elaine. Hawak ko ang buhay ng anak mo, isang maling galaw, at hindi mo na siya makikita kahit kailan." Habang nagsasalita, ang mga kamay ni Doña Trinidad ay mabilis na gumalaw. Sa isang iglap na hindi napansin ni Elaine, may idinulas ang matanda sa loob ng nakabukas na lumang shoulder bag ni Elaine. Isang bagay na maliit, matigas, at magsisilbing mitya ng isang pagsabog. "Tara na," utos ni Doña Trinidad, at tinalikuran si Elaine nang may ngiting tagumpay. Hinihintay na tayo ng tadhana. Sumunod si Elaine, yakap ng mahigpit ang kanyang bag sa dibdib. Walang kamalay-malay na dala-dala na niya ang ebidensya ng kanyang sariling kapahamakan. Ang sasakyan ay naghihintay at ang Montemayor Grand Mall ay handa ng maging entablado ng kanyang pinakamatinding kahihiyan at ng kanyang hindi inaasahang pagbangon.
Ang Montemayor Grand Mall ay tila isang palasyo ng yelo. Malamig, makinang, at walang puwang. Para sa mga tulad ni Elaine, ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kasing kintab ng salamin na sumasalamin sa bawat ilaw ng naglalakihang chandelier sa itaas. Ang bawat tao na naglalakad ay tila galing sa isang magazine. Mababango, nakauniforme ng yaman at kapangyarihan. Sa gitna ng karangyaang ito, pakiramdam ni Elaine ay isa siyang mantsa na pilit itinatago. Hila-hila niya si Maya sa kanang kamay, habang ang kaliwa naman ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang luma at kupas na shoulder bag. Ang tingin ng mga tao ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang hindi siya nababagay dito. Ang kanyang kulay abong bestida, bagaman malinis, ay sumisigaw ng kahirapan sa tabi ng kumikinang na pulang gown ni Doña Trinidad. "Bilisan mo naman maglakad, Elaine!" Sita ni Doña Trinidad nang hindi lumilingon. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Elaine, pero hindi ng mga taong nasa paligid. "Para kang pagong, nakakahiya ka." Sumunod si Elaine, nakayuko. Sa likuran nila, naglalakad si Adrian na parang walang kasama. Abala ito sa pagte-text ni hindi man lang tinapunan ng tingin ang mag-ina niya. Para kay Adrian, ang pagiging kasama ni Elaine sa publiko ay isang parusa. Narating nila ang atrium, ang sentro ng mall, kung saan gaganapin ang event. Doon, nagkukumpulan ang mga amiga ni Doña Trinidad, mga matatandang babae na puno ng alahas at kolorete, na ang paboritong libangan ay ang paghusga sa buhay ng may buhay. "Trinidad, oh my God, you look stunning!" Bati ng isang babaeng nakaasul, sabay beso-beso sa hangin. "Bagay na bagay sa iyo ang pula." "Salamat, Mare," sagot ni Doña Trinidad na may plastic ng ngiti. "Kailangan nating maging presentable para sa investors, di ba?" Napadako ang tingin ng mga babae kay Elaine na nakatayo sa likuran, hawak si Maya. Ang mga mata nila ay mapanuri. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na parang isang insekto na naligaw sa handaan. "Sino yang kasama mo, Trinidad?" Tanong ng isa pang matrona. Itinuturo si Elaine gamit ang kanyang abaniko. "Bago mong yaya?" Nanikip ang dibdib ni Elaine. Hinintay niyang itama sila ni Adrian. Hinintay niyang sabihin ng asawa niya na, "Hindi po, asawa ko siya." Ngunit nanatiling tahimik si Adrian, kunwaring may kausap sa telepono at lumayo ng kaunti. Tumawa ng mahinhin si Doña Trinidad at hinawakan ang braso ng kaibigan. "Ah, yan ba? Si Elaine. Malayong kamag-anak namin sa probinsya. Alam mo na, naghihirap kaya kinupkup ko na lang para maging tagapag-alaga ni Maya. Kawawa naman kasi." Ang mga salitang yon ay parang sampal sa mukha ni Elaine. Kamag-anak? Tagapag-alaga? 5 taon siyang nagsilbi bilang asawa at ina. Pero sa isang iglap, binura siya ni Doña Trinidad sa pamilya. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero naalala niya ang banta sa bodega. Ang kaligtasan ni Maya ang nakasalalay dito. Yumuko na lamang siya at hinigpitan ng hawak sa kamay ng anak. "Mama, bakit po sabi ni Lola Yaya ka?" Inosenteng tanong ni Maya ng pabulong. "Huwag kang maingay, anak." Bulong ni Elaine, pinipigil ang luhang nangingilid. "Basta huwag kang bibitaw kay Mama." Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Habang nagtatawanan ng grupo, biglang napahawak si Doña Trinidad sa kanyang leeg at pagkatapos ay sa kanyang daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimula siyang mag-hyperventilate. "Ang sing-sing ko, Diyos ko, ang sing-sing ko!" Tili ni Doña Trinidad na umalingaw-ngaw sa buong atrium. Natigil ang lahat. Ang musika, ang kwentuhan, ang tawanan. Lahat ng mata ay napabaling sa kanila. "Anong nangyari, Mare?" Tanong ng mga kaibigan niya, nagkakagulo. "Ang diamond ring ko, yung galing pang Italy. Suot-suot ko lang kanina. Nawawala. Ninakaw." Sigaw ng Donya, ang muka ay namumula sa galit. Agad na lumapit ang mga security guard ng mall.
Ma'am, ano pong nangyari? May nakita po ba kayong kahina-hinala? Tumingin si Doña Trinidad sa paligid. Ang mga mata ay nanlilisik na parang naghahanap ng biktima. At dahan-dahan, ang kanyang hintuturo ay dumiretso kay Elaine. Siya! Siya lang ang dumikit sa akin kanina. Siya ang huling humawak sa bag ko. Napasinghap ang mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Magnanakaw? Yung yaya? Kaya pala mukhang mahirap. Ang mga cellphone ay nagsimulang maglabasan. Naka-livestream ang bawat segundo ng kahihiyan ni Elaine. Hindi po. Nauutal na sagot ni Elaine, umaatras habang yakap si Maya. Wala po akong kinukuha, Mami. Doña Trinidad, wag mo akong mami. Sigaw ng matanda at lumapit ito ng mabilis kay Elaine. Alam ko namang matagal mo nang pinagnanasaan ang mga alahas ko. Patay gutom ka. Ibalik mo sa akin yan. Adrian, tawag ni Elaine sa asawa. Ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Adrian, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa yon. Tumingin si Elaine sa mga mata ng asawa. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang oras para maging lalaki si Adrian. Ngunit ang nakita niya ay hindi awa, kundi pandidiri. Lumapit si Adrian, hindi para ipagtanggol siya, kundi para hilahin si Maya palayo sa kanya. Bitiwan mo ang anak ko. Malamig na sabi ni Adrian at pilit na kinuha ang umiiyak na bata mula sa mga bisig ni Elaine. Nakakahiya ka, Elaine. Sabi ko na nga ba, hindi ka dapat isinama dito. Ibalik mo na lang kung anong kinuha mo kay Mommy para matapos na gato. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Elaine. Ang sarili niyang asawa. Hinusgahan siya ng walang paglilitis. Iniwan siya sa ere upang lapain ng mga lobo. Wala akong kinuha. Sigaw ni Elaine, ang boses ay basag na basag. Sinungaling! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elaine. Napakalas ang tunog nito na tila tumigil ang ikot ng mundo. Ramdam ni Elaine ang init at hapdi sa kanyang mukha. Ngunit mas masakit ang pagkadurog ng kanyang puso. Napahawak siya sa pisngi, nalulula sa hilo. Guard! Utos ni Doña Trinidad. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kapinan niyo ang babaeng yan. Kalkalin niyo ang bag niya. Hubaran niyo kung kailangan. Sigurado akong tinatago niya ang singsing ko sa maduduming damit niya. Dalawang malalaking gwardya ang humawak sa magkabilang braso ni Elaine ng marahas. Para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Pagpupumiglas ni Elaine habang hinahablot ng isa pang gwardya ang kanyang bag. Sa itaas na palapag, sa may railing ng second floor, isang lalaking nakaitim na suit ang tahimik na nanonood. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay matatalim na nakatuon sa kaguluhan sa ibaba. Nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. Nakita niya ang pamilyar na hugis ng mukha nito na matagal na niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Sa ibaba, walang awa na ibinuhos ng gwardya ang laman ng bag ni Elaine sa makintab na sahig. Ang kanyang mga gamit, ang lumang pitaka, ang gatas ni Maya, ang rosaryo, ay kumalat sa harap ng daan-daang tao. At kasabay ng pagbagsak ng mga gamit, isang kislap ang sumilaw sa mga mata ng lahat. Gumulong ang isang makinang na bagay at tumigil sa paanan ni Doña Trinidad. Ang singsing. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabibigat na paghinga ni Elaine at ang hikbi ni Maya na hawak ni Adrian. Ito na ang katapusan. Ang bitag ay sumara na. Ang tunog ng singsing na tumama sa marmol ay tila hatol ng isang hukom. Ayan, kitang-kita niyo na. Tili ni Doña Trinidad. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at gulat. Isang pag-arte na karapat-dapat sa award. Tinuro niya ang singsing na gumulong sa paanan ng gwardya. Nasa bag niya. Ang kapal ng mukha mong magmalinis. Elaine, pinapakain ka namin. Tapos ito ang isusukli mo? Magnanakaw.
Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay lumakas, parang higanteng pukyutan na handang manakit. Ang mga cellphone ay nakatutok, kumukuha ng bawat anggulo ng kahihiyan ni Elaine. Dalhin niyo na yan sa presinto, utos ni Doña Trinidad sa mga gwardya. Ngayon din, baka may iba pa siyang tinatago. Hinawakan ng mga gwardya si Elaine ng mas mahigpit. Ang kanilang mga daliri ay bumaon sa kanyang payat na braso. Kaladkad aso nila siyang hinila patayo. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Elaine. Nagpupumiglas hindi dahil sa singsing, kundi dahil nakikita niyang papalayo na si Adrian. Bit-bit ang umiiyak na si Maya. Maya, anak ko! Adrian, huwag mong ilayo ang anak ko! Sa kanyang pagpupumiglas, ang kwelyo ng kanyang lumang bestida ay nahila ng gwardya. Rinig na rinig ang tunog ng pagkapunit ng tela. Ang manipis na tahi ay bumigay, at kasabay nito, isang bagay ang napigtal mula sa kanyang leeg. Ang kanyang kwintas. Ito ay isang simpleng kwintas na pilak, luma na at nangingitim, na may palawit na hugis gasuklay na buwan. Ito ang tanging bagay na suot niya noong matagpuan siya sa ampunan 20 taon na ang nakararaan. Ito ang tanging alaala ng kanyang tunay na pagkatao na hindi niya kailanman hinayaang kunin ni Doña Trinidad. Bumagsak ang kwintas sa sahig. Dahil sa lakas ng impact, dumulas ito sa makinis na marmol, lumampas sa mga paa ng mga usisero, at tumigil sa tapat ng isang pares ng makintab na sapatos na balat. Isang kamay ang dahan-dahang dumampot dito. Sa itaas, tumigil ang mundo ni Rafael Montemayor, ang matapang at seryosong CEO na kinatatakutan ng lahat sa business world ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang emosyon, ay nanlaki habang nakatitig sa palawit na pilak sa kanyang palad. Ang buwan, ang gasuklay na buwan na may maliliit na ukit ng bituin sa likod. Siya mismo ang nagdisenyo nito noong bata pa siya. Siya mismo ang nagsuot nito sa leeg ng kanyang bunsong kapatid bago ito nawala sa isang trahedya na dumurog sa kanilang pamilya. Elena, bulong ni Rafael. Ang boses ay garalgal. Ang pangalang matagal nang hindi binibigkas sa kanilang tahanan. Tumingala siya. Ang babaeng nasa gitna ng kaguluhan, ang babaeng tinatawag nilang magnanakaw, na nakaupo sa sahig, punit ang damit, at umiiyak habang inaabot ang kanyang anak. Ang babaeng iyon ay may mga matang katulad ng sa kanilang yumaong ina. Kumilos si Rafael, hindi naglalakad, kundi sumusugod. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng kapangyarihan. Sa kanyang likuran, ang kanyang 2 kapatid na sina Lucas at Mateo, na nakakita rin sa nangyari, ay sumunod na parang mga sundalong handang pumatay. Sa ibaba, akmang pupusasan na ng gwardya si Elaine nang biglang may humawi sa kanila ng marahas. Bitawan niyo siya! Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong mall. Ang mga gwardya ay napaatras, gulat sa biglaang paglitaw ng may-ari ng buong gusali. Si Rafael Montemayor ay nakatayo sa pagitan ni Elaine at ng mga nang-aapi sa kanya. Ang kanyang tindig ay parang pader na hindi matitinag. Mr. Montemayor, nautal na bati ni Doña Trinidad. Biglang nagbago ang timpla ng mukha mula sa galit patungo sa pagpapakyut. Nako, pasensya na po sa abala. Itong katulong namin, nagnakaw kasi ng Tumahimik ka! Malamig na putol ni Rafael. Ang kanyang tingin kay Doña Trinidad ay puno ng puot na halos nakakasunog. Hindi na niya pinansin ang matanda. Humarap siya kay Elaine na nakaupo pa rin sa sahig, nanginginig sa takot at kahihiyan. Nakita ni Rafael ang mga pasa sa braso nito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na siya naman ang saktan ng bagong dumarating na lalaking ito. Dahan-dahang lumuhod si Rafael. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Elaine upang takpan ang punit nitong damit. Ang amoy ng mamahaling pabango at tabako
ay bumalot kay Elaine, isang amoy na hindi niya kilala, ngunit kakaibang nagbibigay ng seguridad. Huwag kang matakot, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, ibang-iba sa boses na ginamit niya kanina. Nandito na si Kuya. Natigilan si Elaine. Kuya? Sa likod ni Rafael dumating sina Lucas at Mateo. Si Mateo, ang bunso sa mga lalaki, ay naluha nang makita ang kalagayan ni Elaine. Si Lucas naman ay hinarap ang mga gwardya at si Doña Trinidad, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa sino kayo? Tanong ni Elaine. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Inilahad ni Rafael ang kanyang kamay. Hawak ang kwintas na pilak. Ikaw si Elena. Ikaw ang nawawala. Naming kapatid. At hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo ulit. Napasinghap ang buong crowd. Ang mga cellphone ay lalong kumislap. Si Doña Trinidad ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay namutla na parang papel. Si Adrian, na nasa malayo pa rin hawak si Maya, ay napahinto at lumingon. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa gulat. Ma Montemayor? Bulong ni Doña Trinidad. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang babaeng inalipusta niya, ang babaeng tinawag niyang hampas lupa, ay isang Montemayor, ang may-ari ng lupang tinatayuan nila. Tumingin si Elaine sa mga mata ni Rafael. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang kanyang sarili hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong mahalaga. Ang bigat ng lahat ng nangyari, ang pagtataksil, ang pang-aapi, ang takot, ay biglang bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Maya, huling bulong ni Elaine bago dumilim ang kanyang paningin. Sinalo siya ni Rafael bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig. Binuhat niya ang kapatid ng parang isang prinsesa, mahigpit at protektado. Lucas, Mateo, utos ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Adrian at Doña Trinidad. Linisin niyo ang kalat dito at siguraduhin niyong walang makakalabas na De Silva sa mall na ito nang hindi nagbabayad. Habang naglalakad si Rafael, palabas ng crowd bit-bit si Elaine, ang mga tao ay humawi na parang dagat. Ang dating magnanakaw ay naging sentro ng respeto at takot. At sa sulok, si Doña Trinidad ay napaluhod sa sahig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa realisasyon na kinalaban niya ang maling pamilya. Ang digmaan ay nagsimula na. Ang unang naramdaman ni Elaine ay ang lambot. Hindi ito ang malamig na semento ng bodega at hindi rin ito ang manipis na kutsyon na tinutulugan niya sa mansyon ng mga De Silva. Ito ay malambot, mainit at amoy mamahaling sabon at malinis na lino. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Inaasahan ang pamilyar na sigaw ni Doña Trinidad na nag-uutos sa kanya na bumangon na. Ngunit walang sigaw, walang kalabog ng mga paa. Tanging ang mahinang huni ng aircon at ang tunog ng machine na nakakabit sa kanyang braso ang naririnig. Puti. Puti ang kisame, puti ang dingding, at puti ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasilaw siya sa liwanag na nanggagaling sa malaking bintana. Nasa langit na ba siya? Gising na siya. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Malalim, seryoso, ngunit may bahid ng pag-iingat. Napabalikwas si Elaine ng bangon, ngunit agad siyang napahawak sa kanyang ulo dahil sa hilo. Nakita niya ang tatlong matatangkad na lalaki na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Nakasuot sila ng mamahaling damit. Ang mga muka ay pamilyar. Sila yung mga lalaki sa mall, ang mga Montemayor. Agad na umatras si Elaine hanggang sa dulo ng kama. Niyakap ang kanyang mga tuhod at tinakpan ang kanyang muka gamit ang mga braso. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa takot. Huwag po. Huwag niyo po akong saktan. Pakiusap ni Elaine, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po kinuha ang singsing. Ibinulsa lang po yun sa akin. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong ipakulong. Ang reaksyon niyang ito ay parang punyal na tumarak sa dibdib ng tatlong lalaki.
Nagkatinginan sina Rafael, Lucas at Mateo, ang kanilang bunsong kapatid na dati puno ng tawa at tapang, ngayon ay nanginginig na parang isang basang sisiw sa harap nila, takot sa sarili niyang pamilya. Elaine, Elena, melambing na tawag ni Rafael ang panganay. Dahan-dahan siyang lumapit, itinaas ang dalawang kamay upang ipakita na wala siyang dalang masama. Wala nang mananakit sa'yo dito. Ligtas ka na. Nasa ospital ka ng mga Montemayor. Sumilip si Elaine sa pagitan ng kanyang mga braso. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Rafael. Hindi ito galit. Walang puot. Sa sino kayo? Tanong niya. Ang boses ay mahina pa sa bulong. Bakit niyo ako tinawag na kapatid? Lumapit si Lucas, ang pangalawa, at inilapag sa mesa ang isang folder at ang lumang kwintas na pilak. Dahil ikaw ang prinsesa namin na nawala. 20 taon na ang nakararaan. Sagot ni Lucas. Pilit pinapatatag ang boses kahit nangingilid na ang luha. Tingnan mo ito. Binuksan ni Lucas ang folder. Sa loob ay may mga larawan ng isang batang babae na kamukhang kamukha ni Elaine noong bata pa siya. Suot ang parehong kwintas na buwan. Katabi nito ay ang resulta ng DNA test na may tatak na positive. Ikaw si Elena Montemayor, dagdag ni Mateo, ang bunso, na hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Hinanap ka namin sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Akala namin patay ka na. Tinitigan ni Elaine ang mga larawan. Unti-unting bumalik ang mga pira-pirasong alaala. Isang malaking bahay, isang hardin na puno ng bulaklak, at 3 batang lalaki na laging nakabuntot sa kanya. Kuya Raf, Kuya Luke, Kuya Matt, sumakit ang ulo niya. Sobrang daming impormasyon, sobrang bilis ng mga pangyayari. Montemayor siya, mayaman siya. Kung ganoon, bakit siya nagdusa ng ganito katagal? Bakit hinayaan ng Diyos na apihin siya ng mga De Silva kung may pamilya pala siyang naghihintay? Biglang nanlaki ang mga mata ni Elaine, De Silva, Adrian, Doña Trinidad, at si Maya. Si Maya! Sigaw ni Elaine, ang takot ay napalitan ng panik. Hinawinin niya ang kumot at akmang tatanggalin ang dextrose sa kanyang kamay. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Maya? Kasama ko siya kanina. Kinuha siya ni Adrian. Mabilis na lumapit si Rafael at hinawakan ang mga balikat ni Elaine upang pigilan ito. Elaine, huminahon ka. Please, makakasama sa'yo ang gumalaw ng bigla. Marami kang pasa at sugat. Wala akong pakialam sa sugat ko. Pagpupumiglas ni Elaine, ang lakas ng isang ina ay bumabalik sa kanya. Gusto ko ang anak ko. Ibalik niyo sa akin si Maya. Kung talagang kapatid niyo ako, tulungan niyo akong bawiin siya. Ginagawa na namin ang lahat, paliwanag ni Lucas. Sinusubukang pakalmahin ang kapatid. Nakausap na namin ang mga abogado, pero hawak siya ng ama niya. Legal ang pagkuha ni Adrian. Hindi namin pwedeng basta-basta pasukin ang bahay nila nang walang court order. Natigil si Elaine. Tinitigan niya si Lucas. Pagkatapos ay si Rafael. Legal? Mapait na tawa ni Elaine habang tumutulo ang luha. Legal na saktan nila ako? Legal na gutumin nila ako? Legal na agawin nila ang anak ko para gawing kapalit sa negosyo? Mayayaman kayo, di ba? Montemayor kayo. Bakit kailangan niyo pa ng papel para iligtas ang pamangkin niyo? Natahimik ang 3 lalaki. Ang sakit sa boses ni Elaine ay tagos hanggang buto. Tama siya. Sa yaman at kapangyarihan nila, parang ang bagal ng hustisya. Sa gitna ng pagpupumiglas, nahulog ang manggas ng hospital gown ni Elaine. Tumambad sa kanila ang likod ng balikat ni Elaine. Napasinghap si Mateo. Doon, sa maputing balat ni Elaine ay may mga peklat. Peklat ng paso ng plansa. Peklat ng palo ng sinturon. Mga ebidensya ng 5 taong impyerno sa piling ni Adrian at Doña Trinidad. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Sinuntok ni Mateo ang pader. Ang kanyang muka ay pula sa galit.
Papatayin ko sila. Gigil na bulong ni Mateo. Papatayin ko silang lahat. Mateo, saway ni Rafael, bagaman nakakuyom din ang kanyang mga kamao. Humarap siya muli kay Elaine, na ngayon ay nakatingin sa reaksyon ni Mateo ng may takot. Lumuhod si Rafael sa sahig, sa tabi ng kama, upang magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Elaine, ang kamay na puno ng kalyo at sugat. Patawarin mo kami, Elena, sabi ni Rafael, ang boses ay basag. Patawad, dahil wala kami noong sinasaktan kanila. Patawad dahil hindi ka namin naipagtanggol agad. Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ng kapatid. Pangako sa'yo, babawiin natin si Maya. Hindi dahil mayaman tayo, hindi dahil sa batas, kundi dahil pamilya tayo. Walang De Silva ang makakapigil sa atin. Umiling si Elaine, humihikbi. Pilit siyang tumayo mula sa kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa hina. Hindi ako makakapaghintay dito, anya, habang pilit na humahakbang patungo sa pinto. Aalis ako. Pupuntahan ko ang anak ko. Magmamakaawa ako kay Doña Trinidad. Gagawin ko lahat. Magpapaalila ulit ako. Isauli lang nila si Maya. Ngunit sa pangalawang hakbang, bumigay ang kanyang katawan. Ang pagod, gutom, at stress ay nagpatumba sa kanya. Elena, sinalo siya ni Lucas at Rafael bago siya tumama sa sahig. Napaluhod si Elaine, nakakapit sa braso ni Rafael. Ang kanyang mukha ay basa ng luha at pawis. Tumingala siya sa kanyang kuya. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon ng isang ina. Kuya, bulong niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya itong, Kuya. Wala akong pakialam sa pera niyo. Hindi ko kailangan ng palasyo. Ibalik mo lang ang anak ko. Parang awa mo na. Ibalik mo si Maya sa akin. Niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. Habang si Lucas at Mateo ay nakapalibot sa kanila, parehong lumuluha. Sa loob ng marangyang kwarto ng ospital, ang iyak ng isang ina ang pinakamasakit na tunog sa buong mundo. At sa sandaling iyon, sumumpa ang tatlong Monte Mayor. Ang bawat luhang pumatak mula sa mata ng kanilang kapatid ay babayaran ng mga De Silva ng dugo. Lumipas ang 2 araw na tila usad pagong. Sa loob ng pribadong suite sa ospital, ang oras ay sinusukat hindi sa takbo ng orasan, kundi sa bawat kutsara ng mainit na sabaw na pilit ipinapakain ni Rafael kay Elaine. Kahit kaunti lang, Elena, pakiusap ni Rafael. Hinihipan ang sabaw sa kutsara. Kailangan mong lumakas. Paano mo mababawi si Maya kung hihimatayin ka sa gutom? Nakaupo si Elaine sa kama. Nakasandal sa malalambot na unan. Wala na ang kanyang lumang duster. Nakasuot siya ngayon ng pajama na gawa sa seda, kulay asul na gaya ng langit. Malinis na ang kanyang buhok, mabango, at nailagay na ang gamot sa kanyang mga sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko, nakatuon sa bintana. Tila hinihintay na lumipad papasok ang kanyang anak. Bakit ang tagal, kuya? Mahinang tanong ni Elaine. Sabi niyo, kukunin niyo siya. Bakit wala pa siya dito? Ibinaba ni Rafael ang mangkok. Humugot siya ng malalim na hininga. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang magpaliwanag sa isang ina na ang hustisya ay hindi nakukuha sa isang iglap. Dahil gusto nating manalo ng permanente. Sagot ni Rafael, hinawakan ang kamay ng kapatid. Kung susugod tayo ngayon, at kukunin si Maya ng sapilitan, pwede tayong baligtarin ni Adrian. Pwede kanilang kasuhan ng kidnapping. Pwede nilang sabihin na mentally unstable ka dahil sa trauma. At kapag nangyari yon, baka hindi mo na makita si Maya kahit kailan. Nanlaki ang mga mata ni Elaine sa takot. Kaya nagpapalakas tayo. Pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay puno ng determinasyon. Habang nagpapahinga ka, kumikilos ang mga abogado natin. Hayaan mong maramdaman ng mga De Silva ang lamig ng pader na tinayo nila sa paligid mo. Sa oras na bumangga tayo, sisiguraduhin kong wala silang matatakbuhan. Samantala,
Sa mansyon ng mga De Silva, ang pader ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang bahay, na dati laging malinis at maaliwalas dahil sa sipag ni Elaine, ngayon ay puno ng tensyon at kalat. "Manang Rosa!" Sigaw ni Adrian mula sa kwarto. Ang boses ay iritable. "Nasaan ang asul kong polo? Bakit gusot-gusot pa rin to? May meeting ako sa bangko." Walang sumagot. Si Manang Rosa ay abala sa kusina. Pilit na pinagkakasya ang oras sa pagluluto at paglilinis dahil wala na si Elaine na gumagawa ng lahat. Padabog na lumabas si Adrian. Suot ang isang t-shirt na medyo lukot. Dumiretso siya sa sala kung saan nakaupo si Doña Trinidad. Ang Doña, na karaniwang puno ng yabang, ngayon ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa telepono, naghihintay ng tawag mula sa mga amiga na biglang nanahimik matapos ang iskandalo sa mall. "Mami," reklamo ni Adrian, "ang gulo ng bahay. Ang papangit ng luto ni Manang. Kailan ba babalik si Elaine? Kahit na magnanakaw siya, siya lang ang marunong magplansa ng maayos dito." Napatigil si Doña Trinidad sa pag-scroll sa Facebook. Tinitigan niya ang anak ng may halong inis at takot. "Tumigil ka nga, kakahanap sa babaeng yan," bulyaw ng Donya. "Hindi na siya babalik. At huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi na Montemayor siya. Fake news yan. Paano magiging heredera ang isang hampas lupa na 5 taon nating inalila? Siguro binayaran lang niya yung lalaki sa mall para magpanggap." Pilit na pinapaniwala ni Doña Trinidad ang sarili niya sa sarili niyang kasinungalingan. Dahil kung totoo man ang hinala ng lahat, kung totoo na kinalaban niya ang mga Montemayor, tapos na siya. "Pero mami," giit ni Adrian, "nakita ko yung mga sasakyan nila. Nakita ko yung tingin ng lalaki. Nakakatakot." "Duwag ka talaga," irap ni Doña Trinidad. "Basta, ang mahalaga, nasa atin si Maya. Si Maya ang alas natin. Hanggat hawak natin ang bata, hindi tayo gagalawin ng Elaine na yan. Tatawag siya mamaya. Makikita mo. Magmamakaawa yun na bumalik dito para maging yaya ulit." Sa opisina ng Montemayor Corporation, iba ang takbo ng usapan. Nakaupo si Lucas sa harap ng isang tumpok ng mga dokumento. Kausap ang kanilang top lawyer, si Attorney Valdez. "Sigurado ka ba dito, attorney?" tanong ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang binabasa ang financial report ng De Silva Enterprises. "Opo, Sir Lucas," sagot ng abogado, inaayos ang kanyang salamin. "Confirmed, ang kumpanya ng mga De Silva ay baon sa utang at para pagtakpan ito, pinipiki nila ang kanilang tax returns at financial statements. Malala pa, ginamit nila ang pangalan ni Elaine, ni Ma'am Elena, bilang isa sa mga dummy incorporators nang hindi niya alam." Napahampas si Lucas sa mesa. "Ginamit nila ang kapatid ko para sa panloloko nila. Talagang sinusagad nila ang pasensya ko." Tumayo si Lucas at tumingin sa bintana. Tanaw ang skyline ng Maynila. "Ihanda ang mga papel, attorney. Huwag lang child custody ang isampa nyo. Isama nyo na ang estafa, tax evasion at physical abuse. Gusto kong lunurin sila sa demanda hanggang sa wala na silang maibayad kahit pambili ng tinapay." Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga De Silva. Hapon na at palubog na ang araw. Ang anino sa loob ng bahay ay humahaba, tila mga daliri ng multo. Nasa sala pa rin si Doña Trinidad. Hinihilot ang kanyang sentido. Masakit ang ulo niya. Walang tumatawag. Walang naglalike ng posts niya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Biglang tumunog ang doorbell. Ding-dong! Napatalon si Doña Trinidad at si Adrian. "Baka si Elaine na yan," sabi ni Adrian. May halong pag-asa sa boses. "Sabi ko na hindi niya tayo matitiis." Mabilis na tumakbo si Adrian sa pinto. Iniisip na makikita niya ang asawang nakayuko, humihingi ng tawad at handa ng magluto ng hapunan. Binuksan niya ang pinto ng malaki, ngunit walang Elaine, walang babaeng nakaduster. Sa halip,
Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nakatayo doon, hawak ang isang makapal na brown envelope na may selyo ng pinakamalaking law firm sa bansa. Delivery po para kay Mr. Adrian De Silva at Mrs. Trinidad De Silva. Sabi ng courier, inaabot ang clipboard. Pakipirmahan po. Legal notice. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Adrian ang envelope. Mabigat ito. Parang may lamang bato. Lumapit si Doña Trinidad. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang logo sa envelope. Valdez at Associates Law Office representing the Montemayor family. Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang envelope. Bumungad sa kanila ang unang pahina. Nakasulat sa malalaking itim na letra, Petition for Habeas Corpus at Temporary Restraining Order. At sa ibaba nito, isang sulat na may tatak ng bangko, Notice of Foreclosure. Napabitaw si Adrian sa papel. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatulala. Ang labi ay nanginginig sa takot na hindi na kayang itago ng kahit anong makeup. Ang pader na kanilang itinayo ay nagsisimula ng gumuho at ang ingay ng pagbagsak nito ay magiging musika sa pandinig ng mga Montemayor. Ang gate ng Montemayor Estate ay gawa sa matibay na bakal at itim na bato na tila naghihiwalay sa langit at lupa. Sa labas nito, nakaparada ang isang pulang sedan, ang sasakyan ni Adrian na binili pa sa utang, na mukhang laruan kumpara sa naglalakihang pader ng mansyon. Bumaba si Doña Trinidad, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang gown na sobrang magarbo para sa oras ng tanghali. Sa tabi niya ay si Adrian na pilit inaayos ang kanyang gusot na polo. Mukhang hindi mapakali at pinapawisan ng malapot. Sigurado ka ba dito, Mami? Tanong ni Adrian, nakatingin sa mga CCTV camera na nakatutok sa kanila. May court order na silang pinadala. Baka lalo lang tayong mademanda kung manggugulo tayo dito. Tumahimik ka, Adrian. Irap ng Donya habang naglalagay ng lipstick. Anong demanda? Pamilya tayo. Asawa mo ang nandoon. Apo ko ang pinag-aawayan. Sa batas ng tao at batas ng Diyos, may karapatan tayong kausapin sila. At saka, ngumisi siya ng mapakla. Kapag nakita ng mga Montemayor na nandito tayo, matatakot sila sa iskandalo. Alam mo naman ang mga mayayaman, ayaw ng ingay. Pinindot ni Doña Trinidad ang intercom ng sunod-sunod. Tila walang balak tumigil hanggat hindi pinagbubuksan. Sa loob ng mansyon, sa security room, kitang-kita sa malaking monitor ang ginagawa ng mag-ina. Nakaupo si Elaine sa harap ng screen, yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang pamilyar na mukha ng kanyang biyenan. Ang bawat pagngisi ni Doña Trinidad ay nagbabalik ng alaala ng pang-aapi. Ang mga kurot sa tagiliran, ang mga masasakit na salita, ang pagpapalaya sa kanya sa sarili niyang kwarto. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Rafael, huwag kang matakot. Malumanay na sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Hanggat nandito ka sa loob ng pader na ito, hindi ka nila maabot. Panonoorin lang natin sila. Kuya, nanginginig na bulong ni Elaine. Baka kunin nila ako. Baka maniwala ang mga pulis sa kanila. Tingnan mo si Lucas. Turo ni Rafael sa screen. Siya ang bahala. Sa labas, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Hindi ang malaking gate, kundi ang pinto para sa mga tao. Lumabas si Lucas Montemayor, ang pangalawa sa magkakapatid. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa kanyang kanang kamay, may bitbit siyang isang itim na trash bag. Oh, finally! Sigaw ni Doña Trinidad. Akmang yayakapin si Lucas na parang close sila. Lucas, hiho, kumusta? Nandito kami para sunduin ang asawa ng anak ko. Alam mo na, lover's quarrel lang ito. Masyado naman kayong seryoso sa mga legal notice nyo. Umatras si Lucas, iniiwasan ng yakap ng Donya na parang may nakakahawang sakit ito.
Ang kanyang mukha ay blanco, walang bahid ng emosyon. Mrs. De Silva! Malamig na bati ni Lucas. Wala kayong susunduin dito. Ang kapatid ko ay nasa ilalim ng pangangalaga ng pamilya Montemayor. Kapatid? Tawa ni Doña Trinidad, peke at matinis. Huwag na tayong maglokohan nito, hiho. Si Elaine, yung yaya namin. Kapatid nyo. Siguro nagkakamali lang kayo ng DNA test. Baka nabayaran lang. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, humarap siya kay Adrian na nakatayo sa likuran ng ina nito. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Adrian, tawag ni Lucas. Nag-angat ng tingin si Adrian. Ito ang pinadala mo, di ba? Tanong ni Lucas. At inihagis ang itim na trash bag sa paanan ni Adrian. Bumukas ang plastic at tumambad ang laman nito. Ang mga lumang duster ni Elaine, ang kanyang mga punit na tsinelas, at ang ilang piraso ng damit na halos basahan na sa nipis. Yan ang ibinigay niyo sa kapatid namin sa loob ng 5 taon, sabi ni Lucas. Ang boses ay nagsimulang tumaas sa galit. Habang kayo, nagpapakasasa sa pera ng kumpanya, ang kapatid ko, ginawa niyong basahan. At ngayon, may lakas kayo ng loob na pumunta dito at tawagin kaming pamilya? Napatingin si Adrian sa mga damit sa semento. Biglang kumirot ang kanyang dibdib. Naalala niya noong una niyang nakilala si Elaine. Maganda, maayos manamit, puno ng pangarap. Siya ang gumawa nito kay Elaine. Siya ang humubog sa Elaine na naging basahan. Lucas, hindi naman sa ganun. Nauutal na depensa ni Adrian. Mahal ko si Elaine. Mahal? Singal ni Lucas. Kung mahal mo siya, hindi sana siya puno ng peklat ngayon. Umalis na kayo bago ko ipakaladkad ang kotse niyo sa tow truck. Habang nagtatalo sila, napatingala si Adrian sa itaas ng mansyon. Sa balcony ng 3 palapag, may isang babaeng nakatayo. Ang hangin ay nilalaro ang mahaba at itim nitong buhok. Nakasuot ito ng isang puting bestida na lumilipad sa hangin, malinis at walang bahid ng dumi. Si Elaine. Parang nakakita ng multo si Adrian. Ibang-iba ito sa Elaine na kilala niya. Ang babaeng nasa balcony ay mukhang reyna. Mukhang hindi maabot. Mukhang malaya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa distansyang yun, nakita ni Adrian na walang galit sa mukha ni Elaine. Wala ring pagmamahal. Wala. Blanko. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang malamang wala na siyang halaga sa babaeng dati lumuluhod para sa kanya. Elaine! Sigaw ni Adrian kumaway. Babe, umuwi ka na. Patawarin mo na ako. Tumalikod si Elaine at dahan-dahang pumasok sa loob ng kwarto. Isinasara ang glass door. Ni hindi siya lumingon muli. Sa ibaba, namula si Doña Trinidad sa galit nang makita ang pagwawalang bahala ni Elaine. Ang kapal ng mukha. Sigaw ng Donya na wala na ang poise. Hoy, Lucas! Sabihin mo sa kapatid mo, hindi pa kami tapos. Sisirain ko kayo. Ipapatawag ko ang media. Sasabihin ko sa lahat na kinidnap niyo ang asawa ng anak ko. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng tao, ang mayamang bully o ang kawawang biyenan. Tinitigan lang siya ni Lucas nang may awa. Gawin mo, hamon ni Lucas. Dahil sa bawat salitang sasabihin mo sa media, isang kaso ang idadagdag ko sa patong-patong na demanda nyo. Subukan mo, Doña Trinidad. Subukan mong kalabanin ang pader na ito. Sumenya si Lucas sa mga gwardya. Agad na isinara ang maliit na pinto. Ang tunog ng bakal na sumara ay parang tuldok sa usapan. Naiwan sina Adrian at Doña Trinidad sa labas. Mainit, pinagpapawisan, at talunan. Sa loob ng mansyon bumalik si Elaine sa kanyang kwarto. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero nakahinga na siya ng maluwag. Naitaboy nila ang mga ito. Naupo siya sa kama. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ligtas ako! Ligtas ako! Biglang tumunog ang telepono sa bedside table. Hindi ito ang intercom ng bahay, kundi ang lumang cellphone na narecover ng mga tauhan ni Rafael
Mula sa bag niya sa mall, isang unknown number ang tumatawag. Kinabahan si Elaine. Sino ang tatawag sa kanya? Wala namang nakakaalam ng number na ito maliban kay Adrian at sinagot niya ang tawag. Hello? Mama. Isang maliit at humihikbing boses ang sumagot. Ang puso ni Elaine ay tila tumigil sa pagtibok. Maya? Anak? Diyos ko, Maya, nasaan ka? Mama, natatakot po ako. Iniyak ni Maya sa kabilang linya, halos hindi makahinga sa higpit ng pag-iyak. Nasa kwarto po ako ni Lola. Nilak nila ako. Gutom na po ako, Mama. Wala po si Manang Rosa. Pinalabas ni Lola. Papunta na si Mama, anak. Huwag kang matakot, sagot ni Elaine. Ang luha ay mabilis na umaagos. Anong ginagawa nila sa'yo? Sabi ni Lola, ba't daw po ikaw? Sumbong ng bata. Tapos kanina po, nung umiyak ako, pinalo niya ako ng hanger. Masakit po, Mama. May dugo po sa binti ko. Ano? Sigaw ni Elaine. Ang kanyang dugo ay kumulo sa tindi ng galit. Biglang may narinig siyang kalabog sa kabilang linya. Bumukas ang pinto. Hoy! Bata ka! Sinong kausap mo? Boses iyon ni Doña Trinidad. Kakauwi lang nila galing sa Montemayor Estate at halatang naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Lola, wag po. Mama ko po ito. Sigaw ni Maya. Akin na yan. Pak! Isang malakas na tunog ng sampal ang narinig. Sinundan ng matinis na tili ni Maya at ang tunog ng cellphone na bumagsak sa sahig. Mama! Tulong! Mama! At biglang naputol ang linya. Tuot! 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 Nabitawan ni Elaine ang telepono. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag ng kanyang sariling sigaw, hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng isang inang sinagad na sa dulo. Sa sandaling iyon, namatay ang martir na si Elaine at ipinanganak ang isang halimaw na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Hindi na umiyak si Elaine. Pagkababa ng telepono, tuyo ang kanyang mga mata. Ang takot na kanina'y lumalamon sa kanya ay naglaho at ang pumalit ay isang malamig at matinding galit. Ang uri ng galit na kayang sunugin ang buong mundo. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Rafael na alarma sa sigaw ng kapatid kanina. Ngunit natigilan siya nang makita si Elaine. Wala na ang nanginginig na babaeng nakita niya sa ospital. Nakatayo ito, tuwid ang likod, at ang mga mata ay nanlilisik na parang apoy. Kuya, sabi ni Elaine, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Dalhin mo ako sa kanila. Ngayon din. Alam ni Rafael na hindi ito pakiusap. Ito ay utos. Tumango siya at agad na tinawagan si Lucas at ang kanilang head of security. Ihanda ang sasakyan. Utos ni Rafael sa telepono habang inaabot ang coat kay Elaine at tawagan si Attorney Valdes. Isama niyo ang mga pulis at DSWD. Giyera na to. Ang convoy ng 5 itim na SUV ay humarurot palabas ng Montemayor Estate. Binabagtas ang kalsada patungo sa mansyon ng mga De Silva na parang mga sundalong susugod sa laban. Sa loob ng bahay ng mga De Silva, nagkakagulo. Si Doña Trinidad ay nasa sala, hinihilot ang kanyang sentido habang umiinom ng alak. Rinig na rinig pa rin ang yak ni Maya mula sa itaas. Kahit nakasarado ang pinto. Patahanin mo nga yang bata, Adrian. Bulyaw ng Donya. Nakakarindi. Baka marinig ng kapitbahay. Sinubukan ko na, Mami. Sagot ni Adrian na nakaupo sa hagdan. Mukhang stress na stress. Ayaw niyang tumigil kakatawag sa nanay niya. At saka, dumugo yung binti niya sa palo mo kanina. Baka magka-impeksyon. Kasalanan niya yan. Matigas ang ulo. Depensa ng Donya. Dugo lang yan. Huhugas lang yan. Biglang yumanig ang gate ng mansyon. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng tunog ng mga sirena.
pula at asul na ilaw ang tumagos sa mga bintana na nagbigay ng nakakatakot na anyo sa loob ng sala. Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Doña Trinidad. Sumilip siya sa bintana at nanlaki ang mga mata. Ang gate ay puwersahang binuksan ng mga tauhan ng Montemayor. Pumasok ang mga sasakyan at huminto sa tapat mismo ng pinto. Bago pa makakilos si Adrian, bumukas ng padabog ang main door. Hindi ito kumatok. Sinira ang seradura. Pumasok si Lucas at Mateo, kasunod ang mga pulis, at sa gitna nila, naglalakad si Elaine. Suot pa rin niya ang puting bestida, ngunit ang kanyang aura ay nagbago. Para siyang isang bagyo na pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan. Anong karapatan niyong pasukin ang pamamahay ko? Tili ni Doña Trinidad. Tumayo mula sa sofa at dinuro si Elaine. Trespassing to! Ipapahuli ko kayo! Hindi siya pinansin ni Elaine. Dire-diretso itong naglakad patungo sa hagdan. Hinarangan siya ni Doña Trinidad. Ang matanda ay puno ng galit. Ang mukha ay namumula. Huwag kang umakyat. Wala kang karapatan sa apo ko. Lumayas ka. Magnanakaw. Akmang sasampalin ni Doña Trinidad si Elaine. Isang bagay na ginawa niya ng daan-daang beses sa nakalipas na 5 taon. Sanay siyang yumuyuko si Elaine. Sanay siyang tinatanggap nito ang bawat sakit. Ngunit hindi ngayon. Sinalag ni Elaine ang kamay ng biyenan sa ere. Mahigpit, madiin. Nagulat si Doña Trinidad. Tumingin siya sa mata ni Elaine at nakita ang isang halimaw na gising na. Bitawan mo ako, sigaw ng Donya. Hindi na ako ang katulong niyo. Malamig na bulong ni Elaine at hindi na ako ang manugang na pwede mong saktan. At sa isang mabilis na galaw, binitawan ni Elaine ang kamay ng matanda at iginawad ang kanyang sariling hustisya. Isang malutong at napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Doña Trinidad. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala, mas malakas pa sa sirena ng pulis. Napalingon ang mukha ng Donya, tumalsik ang kanyang hikaw, at napaupo siya sa sofa sa lakas ng impact. Natahimik ang lahat. Pati si Adrian ay napanganga. Si Lucas at Mateo ay napangiti ng lihim sa likuran. Para yan sa bawat araw na inalipusta mo, ako ni Kop mo. Sabi ni Elaine, nakatingin sa baba sa biyena na hawak ang namumulang pisngi. At kung sasaktan mo ulit ang anak ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Iniwan ni Elaine ang nakatulalang biyenan at tumakbo paakyat ng hagdan. Sinundan siya ni Rafael at ng mga social worker. Maya! Anak! Sigaw ni Elaine habang kinakalampag ang pinto ng kwarto ni Doña Trinidad. Nakalak ito. Tabi! Utos ni Rafael. Sa isang sipa, binuksan ni Rafael ang pinto. Bumungad sa kanila ang madilim na kwarto. Sa sulok, sa ilalim ng kama, may isang maliit na bulto na nanginginig. Mama? Agad na dumapa si Elaine sa sahig at inabot ang anak. Maya anak, nandito na si Mama. Ligtas ka na. Gumapang palabas si Maya at yumakap ng mahigpit sa leeg ng ina. Ang bata ay puno ng pasa sa braso at may tuyong dugo sa binti. Ang puso ni Elaine ay nadurog, pero pinilit niyang huwag umiyak. Kailangan niyang maging matatag para sa anak. Binuhat ni Elaine si Maya at lumabas ng kwarto. Nakasunod, ang DSWD mo. Adarudi na kumukuha ng litrato ng mga sugat ng bata bilang ebidensya. Pagbaba nila sa sala, nakatayo si Adrian sa paanan ng hagdan. Nakita niya ang sugat ng anak at sa unang pagkakataon, nakita ni Elaine ang hiya sa mukha nito. Elaine! Tawag ni Adrian. Akmang hahawakan si Maya. Umatras si Elaine. Inilayo ang bata. Ang tingin niya kay Adrian ay walang bahid ng pagmamahal, tanging pandidiri na lamang. Huwag na huwag mo kaming lalapitan, banta ni Elaine. Wala kang kwentang ama. Habang naglalakad sila palabas, may humahabol sa kanila mula sa kusina. Si Manang Rosa.
May dala itong maliit na paper bag. Inabot niya ito kay Elaine ng palihim habang nagkakagulo ang mga pulis at si Doña Trinidad na nagwawala. "Hija," bulong ni Manang Rosa, nangingilid ang luha. "Kunin mo ito. Matagal ko nang tinatago ito. Ito ang ledger ni Doña. Nakasulat dito lahat ng perang ninakaw niya mula sa mana na iniwan ng magulang mo para sa'yo noon. Gamitin mo ito para pabagsakin siya." Nanlaki ang mata ni Elaine. Ang inaakala niyang nawalang pera ay ninakaw pala ng Doña. Tinanggap niya ang paper bag at hinawakan ng kamay ng matanda. "Salamat, Manang. Babalikan kita. Pangako." Sumakay si Elaine sa sasakyan. Katabi si Maya na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig, ligtas at payapa. Sa labas ng bintana, nakita niya si Doña Trinidad na pilit pinipigilan ng mga pulis habang sumisigaw ng mga sumpa. Nakita niya si Adrian na nakayuko sa gilid, talunan. Lumingon si Elaine sa kanyang Kuya Rafael na nasa front seat. "Kuya," tawag niya. "Ano yon, bunso?" Hinawakan ni Elaine nang mahigpit ang itim na kwaderno na bigay ni Manang Rosa. "Ubusin natin sila," sabi ni Elaine, hanggang sa huling sentimo. Tumango si Rafael at ngumiti. Isang ngiti na nangangahulugan ng katapusan para sa mga De Silva. Ang sasakyan ay umalis, iniwan ang mansyon na puno ng gulo at kadiliman, habang si Elaine ay tumutungo sa isang bagong umaga, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang Montemayor. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga De Silva ay hindi nangyari sa isang iglap na parang pagsabog, kundi dahan-dahan at masakit, tulad ng isang lumang bahay na inaanay hanggang sa bumigay ang pundasyon. Sa opisina ng De Silva Enterprises, ang katahimikan ay nakakabingi. Dati, ang lugar na ito ay puno ng ingay ng mga empleyadong nagmamadali at mga teleponong walang tigil sa pagtunog para sa mga bagong order. Ngayon, ang tanging naririnig ay ang tunog ng paglilipat ng mga papel at ang mahihinang bulungan ng mga natitirang staff na nag-aalala sa kanilang sweldo. Nakaupo si Adrian sa kanyang opisina, gusot ang buhok at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang telepono. "Hello, Mr. Tan? Sir? Tungkol po sa shipment natin next week." Naputo lang sasabihin ni Adrian nang marinig ang malamig na sagot sa kabilang linya. "Cancel na yon, Adrian. Pull out na kami. Nabalitaan namin ang gulo nyo sa mga Montemayor. Ayaw naming madamay sa kaso. Good luck na lang." Binabaan siya ng telepono. Ito na ang ikalimang kliyente na tumalikod sa kanila ngayong araw. Ang pangalang Montemayor ay parang lason sa business world. Walang gustong dumikit sa mga De Silva. Ang mga bangko na dati nagpapautang sa kanila nang nakapikit, ngayon ay nagpapadala na ng mga notice of foreclosure halos araw-araw. Napahilamos si Adrian sa kanyang mukha. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang kumpanyang ipinamana ng ama niya, napilit niyang isinalba sa pamamagitan ng pagsasakripisyo kay Elaine, ay naglalaho na parang bula. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia, ang babaeng ipinalit niya kay Elaine. Ang tiket sana nila sa pagahon. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ngunit ang mukha ay hindi maipinta. "Sofia, babe!" Tumayo si Adrian, nabuhayan ng loob. "Buti dumating ka. Kailangan ko ng tulong. Yung cheque na pinangako ng daddy mo." "Wala na yon, Adrian." Putol ni Sofia. Hindi man lang siya tiningnan sa mata. Inilapag nito ang isang maliit na kahon sa mesa. "Break na tayo." Natigilan si Adrian. "Ha? Bakit? Dahil ba sa gulo?" "Dahil baon ka na sa utang." Diretsahang sagot ni Sofia, puno ng pandidiri. "My parents won't allow me to marry a bankrupt man. At saka, nakakahiya ka. Viral sa social media yung video ng nanay mo na sinasampal ng asawa mo." "Sorry, Adrian, pero ayokong maging laughing stock ng society." Tumalikod si Sofia at lumabas ng pinto. Dala ang huling pag-asa ni Adrian. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang gumuguho na kaharian.
Napagtatanto na ang babaeng pinili niya ay minahal lang siya dahil sa kanyang pera. Pera na ngayon ay wala na. Samantala, sa isang kilalang pawn shop sa downtown, ibang klase naman ng kahihiyan ang dinaranas ni Doña Trinidad. Suot ang kanyang oversized sunglasses at scarf para hindi makilala. Inilatag ng Donya ang kanyang mga antique na alahas sa counter. Ito ang huling barahan niya. Ibebenta niya ang mga ito para makabayad sa kuryente at tubig na malapit nang maputol. Magkano ang appraisal mo dyan? Tanong ni Doña Trinidad sa alahero. Pilit na pinapatigas ang boses. Family heirloom yan. Galing pang Spain ang lola ko. Siguro naman aabot yan ng 5 milyon. Sinuri ng alahero ang kwintas gamit ang kanyang lupe. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Matapos ang ilang minuto, ibinaba ng alahero ang gamit at tumingin kay Doña Trinidad nang may halong awa at pagkadismaya. Mrs. sabi ng alahero, pasensya na po, pero hindi namin matatanggap ito. Anong hindi? Bulyaw ni Doña Trinidad. Montemayor ba ang may-ari nito? Takot ba kayo sa kanila? Hindi po, mahinahong sagot ng lalaki. Hindi namin matatanggap kasi peke po ang mga ito. Costume jewelry lang po. Salamin at tanso. Wala pong tunay na ginto o diamante dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Doña Trinidad. Peke? Ang mga alahas na ipinagmamalaki niya sa mga amiga niya. Ang mga alahas na naging dahilan kung bakit niya inalipusta si Elaine dahil sa pagiging poor. Imposible. Sigaw niya. Nanginginig ang mga labi. Binili ko to sa abroad. Mahal ito. Nascam po kayo, Mrs. Simpleng sagot ng alahero. O baka naman po matagal na itong pinalitan ng kung sino man ang may access sa kaha de hierro nyo. Biglang naalala ni Doña Trinidad si Adrian. Ang anak niya na mahilig magsugal. Ang anak niya na laging humihingi ng pera. Posible kaya? Ninakawan siya ng sarili niyang anak at pinalitan ng peke ang mga alahas? Kinuha niya ang mga basura sa counter at lumabas ng pawn shop. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang dangal, ang nag-iisang bagay na pinahahalagahan niya higit sa lahat, ay peke rin pala, gaya ng kanyang mga alahas. Sa kabilang banda ng lungsod, sa hardin ng Montemayor Estate, iba ang ihip ng hangin. Payapa. Maaliwalas, nakaupo si Elaine sa harap ng isang grand piano sa music room na nakaharap sa garden. Katabi niya si Maya, na ngayon ay masigla na, bagaman may mga benda pa rin sa braso. Tinuturuan niya itong tumugtog ng Twinkle Twinkle Little Star. Ang bawat tipa ng piano ay parang patak ng ulan na naghuhugas sa mga sugat ng kanilang nakaraan. Tumatawa si Maya habang pilit na inaabot ng maliliit niyang daliri ang mga tiklado. Pinapanood sila ni na Rafael, Lucas at Mateo mula sa pinto. Nakangiti ang mga ito. Ito ang unang beses na narinig nila ang tawa sa loob ng bahay na yon mula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Ang galing naman ng baby ko. Puri ni Elaine, hinalikan sa pisngi ang anak. Mama, sabi ni Maya, tumigil sa pagtugtog. Hindi na po ba tayo babalik sa bahay na madilim? Kay Lola Monster? Napangiti si Elaine nang mapait sa tawag ng anak sa lola nito. Hinaplos niya ang buhok ni Maya. Hindi na anak, dito na tayo. Wala nang mananakit sa'yo. Tumayo si Elaine at lumapit sa bintana. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya ang babaeng nakadaster. Suot niya ang isang simpleng blusa at pantalon. Disente, malinis. Hawak niya ngayon ang posisyon bilang head ng Montemayor Foundation, tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang lakas, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga De Silva ay sugatan, pero buhay pa. At ang sugatang hayop ay mas delikado. Kinagabihan, habang naghahapunan ng pamilya Montemayor, biglang tumunog ang cellphone ni Lucas.
Isang notification mula sa social media ang sunod-sunod na pumapasok. Kuya Raf, Elaine. Seryosong tawag ni Lucas. Kailangan niyong makita to. Inabot ni Lucas ang tablet. Sa screen, nakalive si Doña Trinidad. Nasa isang masikip at madilim na kwarto siya. Wala siyang makeup, magulo ang buhok, at umiiyak ng humahagulgol sa harap ng kamera. Tulong! Tulungan niyo ako! Iyak ni Doña Trinidad. Umaarte na parang biktima ng kalamidad. Inapi ako. Inagaw ng manugang ko ang apo ko. Ginamit niya ang yaman ng kabit niya para paikutin ang batas. At ngayon, biglang humawak si Doña Trinidad sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata at umarte na parang hinihika. Ah! Ang puso ko! Adrian! Tulong! Pinapatay nila ako! At sa harap ng libo-libong viewers, bumagsak si Doña Trinidad sa sahig. Nagkikisay. Ang live video ay naputol, naiwan ang mga manunood sa shock at awa. Ang comment section ay mabilis na napuno. Grabe naman yung Elaine, walang utang na loob. Kawawa naman ang matanda. Boycott Montemayor, ibinalibag ni Mateo ang tinidor sa mesa. Nag-iinarte lang yan. Oscar awardee sa kasamaan. Ngunit nanatiling kalmado si Rafael. Tumingin siya kay Elaine. Inaasahan niyang matataranta ang kapatid, pero nakita niya itong kalmado lang na humihiwa ng steak. Hayaan niyo siya. Malamig na sabi ni Elaine, hindi man lang nagtaas ng tingin. Gusto niya ng audience? Pagbibigyan natin siya. Pero sa susunod na humarap siya sa kamera, sisiguraduhin kong nasa loob na siya ng korte at hindi siya makaka-acting doon. Ang digmaan ay lumipat mula sa boardroom patungo sa hukuman ng opinyon ng publiko. At si Elaine ay handa ng maging huwes at berdugo. Ang conference room ng Montemayor Tower ay puno hanggang sa dulo. Daan-daang reporters, bloggers, at camera crew ang nagsisiksikan, nag-aagawan sa pinakamagandang pwesto. Ang hangin ay mabigat, amoy kape at tensyon. Ang bawat bulungan ay tungkol sa video ni Doña Trinidad na kumalat sa social media. Ang video kung saan inaakusahan niya ang mga Montemayor ng pang-aapi. Sa backstage, nakatayo si Elaine sa harap ng salamin. Suot niya ang isang purong puting pantsuit. Simple ngunit may awtoridad. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata ay kalmado, gaya ng dagat bago ang bagyo. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael. Inaayos ang lapel ng kanyang coat. Pwede tayong umatras. Pwede nating hayaan ang mga abogado na ang humarap. Umiling si Elaine. Hinawakan niya ang kamay ng kuya niya. Hindi kuya, ako ang siniraan nila. Ako rin ang tatapos nito. Lumabas sila sa entablado. Ang liwanag ng camera flash ay nakakabulag, parang libo-libong kidlat na sabay-sabay na tumama. Click, click, click. Ang tunog ng mga shutter ay parang ulan sa bubong. Umupo si Elaine sa gitna. Katabi sina Rafael at Attorney Valdez. Magandang umaga, panimula ni Rafael. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. Nagpatahimik sa buong kwarto. Nandito kami hindi para makipagdrama, kundi para ilabas ang katotohanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elaine, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng hall. Itigil niyo yan! Lahat ng kamera ay lumingon. Pumasok si Doña Trinidad. Nakaupo sa wheelchair, may neck brace at mukhang hirap na hirap huminga. Tulak-tulak siya ni Adrian na mukhang hindi nakatulog ng ilang araw. Nagkagulo ang media. Ito ang scoop na hinihintay nila. Tingnan niyo ang ginawa nila sa akin. Iyak ni Doña Trinidad. Itinuturo si Elaine gamit ang nanginginig na kamay. Inatake ako sa puso dahil sa stress. Inagaw nila ang apo ko. At ngayon, ginagamit nila ang pera nila para baligtarin ang kwento. Maawa kayo sa isang matandang tulad ko. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong nang sabay-sabay kay Elaine. Totoo ba ito, Miss Montemayor? Inapi niyo ba ang biyenan niyo? Nanatiling kalmado si Elaine. Hindi siya tumayo. Hindi siya sumigaw.
Hinintay niyang matapos ang drama ni Doña Trinidad. Nang tumahimik ang matanda para huminga, doon nagsalita si Elaine. "Tapos na po kayo, Doña Trinidad?" Tanong ni Elaine, ang boses ay malamig at diretso. "Dahil kung tapos na kayong umarte, oras na para manood tayo ng totoong pelikula." Sumenya si Elaine sa technical booth. Namatay ang mga ilaw sa hall. Ang malaking LED screen sa likuran ni Elaine ay umilaw. Ang unang video ay kuha ng CCTV sa sala ng mansyon ng mga De Silva. May pet sa noong nakaraang buwan. Malinaw sa video, si Elaine na nakaluhod, nagpupunas ng sahig. Lumapit si Doña Trinidad at sinipa ang timba ng tubig, dahilan para mabasa si Elaine. Pagkatapos, hinampas niya si Elaine ng dyaryo sa ulo habang tumatawa. Napasinghap ang mga reporter. Sunod na video. Ang kusina. Nakikita si Doña Trinidad na pinapakain si Elaine ng panis na kanin habang nakatalikod si Adrian na naglalaro sa cellphone. Hindi totoo yan! Edited yan! Sigaw ni Doña Trinidad. Pilit na tumatayo mula sa wheelchair. Nakakalimutan ng kanyang sakit. "Peke yan! Deepfake!" "Peke ba?" tanong ni Attorney Valdez. "Kung ganoon, ipaliwanag niyo ito." Nagbago ang imahe sa screen. Mga medical certificate, mga litrato ng pasa ni Maya, mga x-ray ng ribs ni Elaine na nagkaroon ng lamat noon dahil sa tulak ni Adrian, at ang pinakamatindi, ang mga pahina ng ledger o ang itim na kwaderno. Nakaproject sa screen ang mga transaksyon kung saan nililipat ni Doña Trinidad ang pera ng kumpanya papunta sa kanyang personal account at ginagamit ang pangalan ni Elaine bilang dummy owner ng mga bogus na negosyo. Syndicated estafa, paliwanag ni Attorney Valdez. Tax evasion, child abuse, serious illegal detention, at falsification of public documents. Namutla si Adrian. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay sa ina niya at huli kay Elaine. Alam niyang tapos na sila, wala nang lulusutan. At kung hindi pa sapat ang mga papel, dagdag ni Elaine, tumatayo at humaharap sa audience. "May mga bisita ako." Mula sa gilid ng stage, lumabas ang 5 babae, mga dating kasambahay ng mga De Silva na pinalayas ng walang sweldo. "Totoo po lahat," sabi ng isa sa kanila. Umiiyak. "Nakita po namin kung paano saktan ni Doña Trinidad si Ma'am Elaine. Pati po si Sir Adrian, nanonood lang. Minsan po, siya pa ang nagsasara ng pinto para hindi marinig ng kapitbahay ang sigaw." Ang bulungan sa hall ay naging ingay ng galit. Ang mga reporter na kanina'y naawa kay Doña Trinidad ay ngayon ay nandidiri na sa kanya. Ang mga kamera ay nakatutok na sa mukha ng matanda. Kinukunan ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi. Bulong ni Doña Trinidad. Umaatras ang wheelchair. "Adrian, may gawin ka. Magsalita ka. Sabihin mong sinungaling sila." Tumingin si Adrian sa ina niya. Tumingin siya sa mga kamera. Tumingin siya sa mga pulis na naghihintay sa pinto. Sa isang iglap, nanaig ang pagiging duwag ni Adrian. Binitawan niya ang hawakan ng wheelchair. Umatras siya palayo sa kanyang ina. "Wala akong alam dyan," sabi ni Adrian. Ang boses ay nanginginig, pero malakas sapat para marinig ng mikropono. Si Mommy ang may gawa ng lahat. Sinunod ko lang siya dahil takot ako sa kanya. Biktima rin ako." Nanlaki ang mga mata ni Doña Trinidad. Ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang kakampi, ay tinapon siya sa ilalim ng bus para iligtas ang sarili. "Adrian, walang hiya ka," sigaw ng Donya, akmang susuguri ng anak, pero bigla siyang napahawak sa dibdib. Sa pagkakataong ito, totoo na ang sakit. "Doña Trinidad de Silva," sabi ng isang pulis na lumapit, hawak ang isang papel. "May warrant of arrest po kayo. Kayo ay inaaresto para sa kasong qualified theft at child abuse. May karapatan kayong manahimik." Nagkagulo ang mga tao. Kinukunan ng litrato ang pagposas kay Doña Trinidad. Nagpupumiglas ito.
Sumisigaw, nagmumura, na wala na ang lahat ng poise at dangal na iningatan niya sa buong buhay niya. Elaine, tulungan mo ako. Sigaw ng Donya habang kinakaladkad palabas. Manugang kita. Pamilya tayo. Huwag mo akong hayaang makulong. Tumingin si Elaine sa kanya. Walang ngiti, walang saya. Tanging awa lang para sa isang taong kinain ng sariling kasamaan. Ang pamilya, hindi nananakit, Doña Trinidad, sagot ni Elaine ng mahina. At ang hustisya, hindi namimili ng apelyido. Nang mailabas na ang Donya, naiwan si Adrian sa gitna ng stage, nakayuko. Iniiwasan ang mga tingin ng tao. Lumapit sa kanya ang isa pang pulis. Sir Adrian, sumama na rin po kayo. Kailangan naming kunin ang statement niyo bilang accomplice. Tumingin si Adrian kay Elaine sa huling pagkakataon. Nakita niya itong niyakap ni Rafael at Lucas. Nakita niya ang kapayapaan sa mukha nito. At doon, naintindihan ni Adrian na hindi lang pera ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang nag-iisang babaeng totoong nagmahal sa kanya kahit wala siyang pera. Humarap si Elaine sa mga kamera. Huminga siya ng malalim. Sa lahat ng mga babaeng nanonood, sa mga nakakaranas ng pang-aapi sa loob ng sarili nilang tahanan. Sabi ni Elaine, ang boses ay puno ng emosyon. Huwag kayong matakot magsalita. Hindi kayo nag-iisa. Ang inyong katahimikan ang nagpapalakas sa kanila. Ang inyong boses ang tatapos sa kanila. Nagpalakpakan ang mga tao, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa tagumpay ng isang babaeng lumaban. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat na. Tapos na ang mahabang gabi ni Elaine. Ang mansyon ng mga De Silva ay hindi na mukhang palasyo. Sa harap ng gate na dati kinatatakutan ni Elaine, may nakapaskil na ngayong malaking karatula mula sa bangko. Foreclosed. Ang mga damo sa hardin ay matatangkad na at tuyot, at ang pintuan ay may selyo ng korte. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmalaki ni Doña Trinidad ay kinuha na ng hangin. Iniwan ang isang kalansay ng bahay na puno ng alikabok sa isang maliit at madilim na boarding house sa dulo ng isang masikip na eskinita. Nakaupo si Adrian sa gilid ng isang manipis na papag. Ang amoy ng kulob na hangin at kanal sa labas ay malayo sa amoy ng mamahaling pabango na nakasanayan niya. Hawak niya ang isang botelya ng murang alak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Wala na ang kanyang kumpanya. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang ina ay nasa ospital ng kulungan. Patuloy na isinisigaw ang mga sumpa sa bawat nurse na lumalapit. At siya ay naiwang mag-isa, nilalamon ng pagsisisi na huli na para itama. Isang marahas na katok sa pinto ang bumitaw sa kanyang pagkakatulala. Adrian, magbayad ka na ng renta. Kung hindi, ilalabas ko ang mga gamit mo sa kalsada. Sigaw ng may-ari ng bahay. Hindi kumilos si Adrian. Wala na siyang perang pambayad. Ang huling sentimo niya ay naubos na sa mga utang na hindi niya kayang bayaran. Kinabukasan, nagpa siya si Adrian na gawin ang huling bagay na alam niyang magliligtas sa kanya. Naglakad siya patungo sa Montemayor Estate. Pagod, marumi ang suot at gutom. Naniniwala siya na sa kabila ng lahat, ang pusong mamon ni Elaine ay hindi siya matitiis. Pag-ibig ang naging sandata niya noon at aasa siyang pag-ibig pa rin ang magliligtas sa kanya ngayon. Naghihintay siya sa labas ng gate ng mahigit 5 oras sa ilalim ng matirik na araw. Nang bumukas ang malaking gate upang lumabas ang sasakyan ni Rafael, humarang si Adrian. Agad na huminto ang sasakyan. Bumaba ang mga bodyguard, ngunit pinigilan sila ni Elaine. Dahan-dahang bumaba si Elaine mula sa likuran ng sasakyan. Nakasuot siya ng isang asul na dress na tila kulay ng dagat sa umaga. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng araw at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Sa tabi niya ay nakatayo si Rafael na parang isang higanting pader na handang protektahan ang kapatid. Elaine, tawag ni Adrian. Ang boses ay garalgal.
Akma siyang lalapit, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard. Babe, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero pinilit lang ako ni Mami. Ikaw lang ang mahal ko, Elaine. Maawa ka sa akin. Wala na akong matuluyan. Para na rin kay Maya, buuin nating muli ang pamilya natin. Tinitigan siya ni Elaine. Matagal. Pinagmasdan niya ang lalaking dati sinamba niya. Nakita niya ang gusot nitong polo, ang nanginginig nitong mga kamay, at ang desperasyon sa mga mata nito. Ngunit sa loob ng puso ni Elaine, walang galit na sumiklab, walang puot. Ang naramdaman niya ay mas masakit pa sa galit, kawalan ng pakiramdam. Adrian, malumanay na sabi ni Elaine, ang boses ay payapa gaya ng hangin. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa sarili mong kapakanan. Nawala ang karapatan mong tawaging pamilya ang anak ko noong hinayaan mong saktan siya ng ina mo. Magbabago ako, pangako. Sigaw ni Adrian, lumuhod siya sa semento. Hindi inaalintana ang mga usiyo, usisero. Gagawin ko ang lahat. Mamasukan ako bilang driver nyo. Maglilinis ako ng bahay nyo. Huwag mo lang akong iwan ng ganito. Lumapit si Elaine ng kaunti. Dinukot niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang gintong singsing, ang kanilang singsing sa kasal na binili nila sa isang maliit na sanglaan noong nagsisimula pa lang sila. Inilapag ni Elaine ang singsing sa palad ni Adrian. Ang singsing na ito ay simbolo ng pangako. Sabi ni Elaine, pinako mo ang bawat salitang binitawan mo. Ang Elaine na mahal mo ay matagal nang namatay sa loob ng bodega nyo. Ang Elaine na nasa harap mo ngayon ay hindi na asawa mo. Siya ay isang Montemayor na natutong mahalin ang sarili niya. Isinara ni Elaine ang palad ni Adrian sa singsing. Iwanan mo na ang mga abo ng kahapon, Adrian. Doon ka nababagay. Ang hustisya ay natapos na sa korte. Ang sa atin, natapos na noong tumalikod ka sa mall. Tumalikod si Elaine at dahan-dahang sumakay muli sa sasakyan. Elaine! Elaine! Huwag! Patawarin mo ako! Sigaw ni Adrian, pilit na humahabol sa umaandar na sasakyan hanggang sa madapa siya sa kalsada. Ang kanyang mga palad ay nagasgas sa magaspang na semento at ang singsing ay tumalbog at nahulog sa imbornal. Pinanood ni Elaine si Adrian mula sa side mirror hanggang sa maging maliit na tuldok na lamang ito sa kalayuan. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip, huminga siya ng malalim, isang hininga ng tunay na kalayaan. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang kapatid. Ayos ka lang ba, bunso? Ngumiti si Elaine, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ayos lang ako, kuya. Sa wakas, malaya na ako. Pagdating nila sa mansyon ng mga Montemayor, sinalubong sila ni Maya na tumatakbo sa hardin. Yakap-yakap ng bata ang kanyang bagong manika at ang kanyang binti ay wala na ang mga pasa. Tanging maliliit na peklat na lamang na magpapaalala ng kanyang katapangan. Mama! Kuya Raf! Tingnan niyo po, ang ganda ng bulaklak. Sigaw ni Maya, ipinapakita ang isang dilaw na mirasol o sunflower. Binuhat ni Elaine ang anak at hinalikan ito sa noo. Ang bango ng bata ay sapat na upang burahin ang lahat ng amoy ng luma at madilim na kahapon. Sa isang sulok ng hardin, nakatayo ang isang maliit na gazebo. Doon, nakahanda ang merienda na niluto ni Manang Rosa na ngayon ay kinuha na ni Elaine bilang head housekeeper ng mga Montemayor upang bigyan ng maayos na buhay at proteksyon. Salamat, Manang, sabi ni Elaine habang inaabot ang tsa. Wala yon, Hija. Ngiti ng matanda. Karapat-dapat ka sa bawat sandali ng katahimikang ito. Habang lumulubog ang araw, nagkulay kahel at lila ang langit. Tumingala si Elaine sa itaas. Ang gasuklay na buwan ay nagsisimula nang magpakita sa kabila ng liwanag ng araw. Hinawakan niya ang palawit ng kanyang kwintas. Hindi na siya nag-iisa. Ang mga tanging tinitira niya sa kanyang buhay ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya.
Ang mga De Silva ay naging bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na unti-unti nang naglalaho sa pagsikat ng bagong umaga. 3 taon ang mabilis na lumipas, gaya ng agos ng ilog na pilit na hinuhugasan ang mga bakas ng nakaraan. Sa gitna ng isang malawak na hardin sa loob ng Montemayor Estate, isang marangyang ngunit simpleng pagtitipon ang nagaganap. Ang paligid ay puno ng mga puting bulaklak at mga bata na masayang nagtatakbuhan. Ito ang pagdiriwang ng 3 anibersaryo ng Elena Montemayor Foundation, isang organisasyong itinatag ni Elaine upang magbigay ng legal na tulong at kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan. Nakatayo si Elaine sa may beranda, pinapanood ang mga panauhin. Hindi na siya ang babaeng may takot sa mga mata at may mga pasa sa braso. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili. Ang bawat ngiti niya ngayon ay totoo, hindi na pilit at abot hanggang sa kanyang mga mata na dati laging basa ng luha. "Mama, tingnan niyo po ang drawing ko." Tumakbo patungo sa kanya si Maya. 8 taong gulang na ang bata, matangkad, at may malusog na kulay ng balat. Ipinakita niya ang isang drawing ng 4 na malalaking tao at isang maliit na bata na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. "Ang ganda naman nito, anak," sabi ni Elaine, hinaplos ang buhok ni Maya. "Sino-sino ang mga ito?" "Kayo po ito, Mama. Tapos si Tito Rafael, Tito Lucas, at Tito Mateo," paliwanag ni Maya nang may malawak na ngiti. "Sabi po kasi ni Tito Raf, tayo ang magkakampi forever." Lumapit ang 3 magkakapatid na Montemayor. Si Rafael, na nananatiling haligi ng katatagan. Si Lucas, na nahanap ang kanyang lambot sa pagiging tito. At si Mateo, na laging handang makipaglaro kay Maya. "Handa na ang lahat sa loob, Elena," sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Ang lahat ay naghihintay sa iyong talumpati." "Salamat, kuya," sagot ni Elaine. "Mat sa lahat." Bago pumasok sa loob, sandaling tumingin si Elaine sa malayo. Tila tinatanaw ang mundong iniwan niya. Sa loob ng nakalipas na 3 taon, ang katarungan ay dahan-dahang naisakatuparan. Si Doña Trinidad ay nananatili sa loob ng piitan. Hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa dami ng mga kasong napatunayan laban sa kanya. Ang kanyang tinig na dati naghahari sa mansyon, ngayon ay naririnig na lamang sa loob ng 4 na sulok ng malamig na rehas, kung saan wala nang nakikinig sa kanyang mga utos. Si Adrian naman ay naging isang anino ng nakaraan. Ayon sa balita, nagtatrabaho siya bilang isang hamak na kargador sa pantalan, namumuhay sa isang maliit na kwarto na kasing sikip ng bodega kung saan niya dating ikinulong si Elaine. Tuwing gabi, tinititigan niya ang mga pahayagan na naglalaman ng larawan ni Elaine, hindi upang mangarap na bumalik, kundi upang harapin ang katotohanang siya ang sumira sa sarili niyang kaligayahan. Napangiti si Elaine nang may halong lungkot. Tinanong niya ang kanyang sarili, "Napatawad ko na ba sila?" Ang sagot ay nahanap niya sa katahimikan ng kanyang puso. Napatawad na niya ang mga De Silva, hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ito ay nangangahulugan ng pagbitiw sa kadena na nag-uugnay sa kanya sa kanyang mga mang-aapi. Pumasok si Elaine sa loob ng ballroom. Ang lahat ay tumayo at nagpalakpakan. Lumapit siya sa podium. Ang bawat hakbang ay may kasiguraduhan. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Maraming nagtatanong sa akin kung paano ko nalampasan ang dilim ng aking nakaraan. Ang sagot ko ay simple lamang. Nahanap ko ang aking sarili sa gitna ng pagkawasak." Tumingin siya kay Maya na nakaupo sa harap.
at sa kanyang mga kapatid na nakatayo sa gilid. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa apelyido. Pagpapatuloy ni Elaine, ito ay nasusukat sa dambana ng kapayapaan na itinatayo natin sa loob ng ating puso. Ang bawat sugat ay hindi simbolo ng kahihiyan, kundi tatak ng ating katapangan na muling bumangon. Habang nagsasalita si Elaine, ang gasuklay na buwan sa kanyang kwintas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Hindi na ito isang simbolo ng pagiging ulila, kundi isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may liwanag na laging sisikat. Pagkatapos ng talumpati, lumabas muli si Elaine sa beranda. Ang hangin ng gabi ay malamig at sariwa. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang kuya Rafael sa kanyang likuran. Tapos na ang lahat, Elena, bulong ni Rafael. Wala nang luluha pa. Umiling si Elaine ng bahagya at lumingon sa kanyang kapatid. May isang butil ng luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang luha na kasing kintab ng diamante. Ito na ang huling luha, kuya, ngiti ni Elaine. At sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat dahil sa wakas, ako ay malaya na. At sa ilalim ng malawak na langit ng Maynila, ang kwento ni Elaine ay nagwakas. Hindi sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang payapang tagumpay. Ang dating manugang na inalipusta ay naging isang babaeng kinikilala, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang gilas, sa kanyang dangal, at sa kanyang pusong hindi kailanman sumuko. Ang bukang liwayway ay dumating na, at ang liwanag nito ay hinding-hindi na muling maglalaho.